Hello class, good evening. Good evening, good morning, good afternoon kung ano mang oras nyo pinapakinggan itong recorded discussion natin. And today we will be discussing about physical and cognitive development in adulthood. So our learning objectives for today will be dapat marunong kayong i-differentiate yung primary aging and secondary aging, explain major biological theories of aging and how they account for physical decline in older adults, analyze the common physical and health-related changes in late adulthood, evaluate patterns of cognitive development in late adulthood by comparing changes in different types of memory, and lastly, apply theoretical frameworks to real-life situations involving adaptation to aging-related challenges. Ang haba. Wait lang. Okay. So, dito na tayo sa concepts of aging. So, when we say ageism, ibig sabihin we are judging or we are treating people unfairly kasi nga matanda na sila. Example, iniisip natin na ang mga older adults, weak sila, slow, or hindi na sila useful kasi nga iniisip natin na ganun ang characteristics nila. Pero ngayon, itong mindset na to, it is slowly changing dahil maraming older adults na active pa, healthy, and also productive. Okay, in what way? So, di ba may mga older adults na nakikita nyo nagja-jogging, nagma-marathon, yung iba nagtatrabaho sa fast food, ganyan. And we have two types of aging. We have the primary aging, which is aligned to nature. Ito yung natural aging process, and it happens to everyone no matter what they do. An example niyan is yung buhok nagiging gray, yung balat nagkukulubot, and so on. Next type of aging is yung secondary aging, which is connected to nurture. So ito ay cause ng lifestyle nila and health choices. So pwede siyang maiwasan, pwede din siyang mabawasan. Example, nakakuha sila ng sakit because of smoking. Para mas lalong hindi lumala yung sakit, kailangan nilang pigilan or tigilan ng manigarilyo. Another is lack of exercise. Kung dati hindi sila nag-exercise, ngayon, unti-unti matututunan nilang mag-exercise, and also poor diet. Kain na sila ngayon ng healthy foods or they will practice healthy living. We have, lang, project ko lang. Okay. So we have groups of older adults. Una, we have the young old, which is 65 to 74 years old. Usually, they are still active and also independent. We have also the old, 75 to 84 years old, and they may start to need some help or assistance. Like for example, um, papatulong sila sa'yo na itusok or ipasok yung sinulid sa karayom kasi hindi na nga nila makita. Next, we have yung oldest old, 85 years old and above, na kung saan mas kailangan na nila ng care and also support. Next, we have yung functional age. Ibig sabihin, um, how well a person can do things in daily life compared sa ibang tao sa age nila. Hindi kasi siya tungkol sa gaano na sila katanda. Ang tanong dyan is, capable pa ba sila? Kaya pa ba nila? Yun. Example ng functional age is ang 70 years old na nag-exercise and nagpo-function siya sa kagaya ng mas bata sa kanya. Okay, parang kumbaga 70 years old, pwede pa siyang magbuhat ng tubig na mineral versus 35 years old na nakakabuhat din ng ganun. Kumbaga natutumbasan niya na kaya pa niya makipagsabayan. Yung na tayo. Mhm.
Wait lang. Ayan. Next, we have yung gerontology. Wala siya dito sa slide natin. So, this is the study of aging and older people. Tinitignan niya yung physical, yung mental, and social changes as people grow older. Yung geriatrics naman, ito yung field ng medical na kung saan nagfo-focus siya kung paano aalagaan yung older adults. So, yung mga doctors sa field na to, they treat health problems of the elderly. Okay, next we have the life expectancy. So, sa life expectancy class, ang sinasabi dyan, ito yung average na edad ng isang tao kung ano yung expected na buhay pa niya base doon sa health niya and also sa population na kinabibilangan niya. Example, kung ang life expectancy is 75 years old, so mostly yung mga tao ine-expect na mabubuhay sila around those age. Pwedeng 74, pwedeng 76, pwedeng 77, basta around 75 years old. Pag sinabi nating longevity, ito yung actual na length ng buhay ng tao, yung haba. So, kunwari, si Baby Bogart, ah, nabu- nabuhay siya hanggang 90 years old. Ibig sabihin, yun yung longevity niya. Yun yung haba ng buhay niya, 90 years old. Pag lifespan, ito yung maximum possible na edad na pwedeng ma-reach ng isang tao. So, ito yung biological limit of life. So, according to research, parang ganon, humans can live up to around 120 years old. Parang mga ganon. So, dati sa Bible, di ba, 1,000 years old, 900 plus years old, yung mga ganyan. Ngayon, as time goes by, mas bumababa ang lifespan ng tao. So, ngayon daw, 120. Wait nga, i-check ko nga kung ano ang lifespan ng tao ngayon. Ayun, na-search ko na siya. So, according to World Bank and World Health Organization, ang human life expectancy or human life span ng tao this 2026 is 72 to 73 years old. So, nagkaroon ng changes because of pandemic. Yan, wait lang ha. Maximum. Pero ang pinaka-maximum na lifespan talaga ng tao is as in rare na mangyari yan, yung 110 to 120 years. Okay, next we have why do people age? Bakit tayo tumatanda? Meron tayong tinatawag na senescence. Ito yung stage ng buhay na kung saan yung katawan natin nagsisimula na siyang manghina, nagsisimula na siyang bumagal. So, nangyayari yan kapag tumatanda ang isang tao. Hindi siya same age for everyone. Example, uh, yung ibang tao pwede silang makaramdam ng panghihina at 60 years old. Yung iba naman pwedeng manghina ng 70, pwedeng manghina ng 90. Depende yan sa tao. Yung genetic programming theories naman, ito yung mga theories na nagsasabi na ang aging ay uh, all, naiplano na siya sa genes natin. Meron ng plano, kumbaga naka-imprint na yan. So, ang body natin, mayroon siyang sinusunod na biological schedule from birth to old age. Example, simula nung baby tayo, then naging child, naging adult. Doon sa stages na yon, ang aging naging part siya ng plano. Baga 'di ba from baby mag-age ka into child, mag-age ka into adult, mag-age ka into later adult and so on. So naka-program na siya sa genes natin. When we say lang yan, Hayflick limit, ibig sabihin ang cells natin makakapag-divide lang siya sa number of times.
Kapag na-reach yung limit na yon, ang mga cells, they will stop dividing and they will start to die. For example, cells divide to multiply. For example, si cell A, na-divide siya into 2, si cell B, na-divide siya into 2, therefore, yung kalahati ni cell A, magme-merge with cell B para dumami sila, parang ganon. Ngayon, hindi siya unlimited division. Meron silang limit. Once na na-reach na nila yung limit na yon, mamamatay na yung cells. Okay? Next, we have... Saan na tayo? Double check ko lang sa slides natin. Where and there. Okay. Yung, ano yung mga theories on why people age? We have the endocrine theory na sinasabing ang aging daw ay kontrolado ng hormones ng ating katawan. Habang tumatanda ang tao, ang hormone levels daw natin nababawasan. And dahil doon, nagkakaroon ng changes like mas mahina na ang muscles, mas marami ang body fat, mas lumiliit ang organs, yung mga yan. Pag evolutionary theory naman, sinasabi ng theory na to na ang katawan natin ay designed para mag-focus sa reproduction habang bata pa. So after ng reproduction years, yung katawan daw natin mas hindi na siya ganun kalakas or minsan mas mabilis na yung pag-age. When we say variable rate theory, ang pag-age daw or ang aging, it happens dahil merong damage na nangyari sa katawan natin over time. And ang speed of aging ng isang tao is different. Hindi siya pare-parehas. Parang ibig sabihin, the aging of a person, of each person is unique. Okay? When we say wear and tear theory, ang sinasabi nito, yung body natin, tumatanda siya or nag-age siya kasi nasanay na siya sa use and damage over time. Kumbaga, pag i-connect natin sa love life, sanay ka nang nasasaktan, sanay ka nang ginagamit. Wear and tear theory. Yung free radical theory naman, yung katawan daw natin, nagpo-produce siya ng harmful molecules during normal processes. So, itong mga molecules na nakasira ng mga cells, it will lead to aging. Example, ano ba yung molecules na pwedeng molecules, they will damage the cells. Ngayon, pag na-damage yung cells na yon, pwedeng maging factor ng aging. For example, may molecule na nakapag-damage ng cells ng skin. Dahil doon, mawawala yung collagen, and then yung signs of aging na nangungulubot, nagda-dry ang balat, yun yung magiging cause niya. Rate of living theory, sinasabi dito na the faster your body uses energy, mas maikli yung buhay. Ibig sabihin, mas mabagal ang metabolism, mas mahaba ang buhay. And when we say survival care, ilang tao ang buhay pa sa iba't ibang ages. Example, kung dahil sa survival curve, no, tinutulungan kasi tayo niyan na makita yung patterns. Like, how many people live to old age. Mga ganon. Para siyang chart na pinapakita kung sino ang nagsusurvive sa age na yon. For example, age of 50, ilang tao ang nabubuhay or nakaka-reach ng edad na yan. So, kumbaga in short, para siyang census, statistics. Okay? Okay, so sa physical changes, we have what we call the reserve capacity na kung saan yung katawan natin, meron siyang extra strength or meron siyang extra lakas or energy during emergencies.
Kapag ang tao tumatanda or they are aging, yung ability na 'to nababawasan siya. Okay, so isipin niyo na parang extra energy ng katawan natin na gagamitin siya 'pag kinakailangan, okay. We also have, wait lang, okey, pasensyahan niyo na maingay, ha, nandito kasi ako sa labas ng bahay namin. Okey, asan na tayo? Nalito ako, wait lang, ayan dito na tayo, sensory changes. So, sa sensory, of course, yung mga senses natin, eyesight, hearing, smell, and so on. Nagkakaroon ng changes sa paningin ng mga older adults. So, minsan, mas kailangan nila ng ilaw para makakita sila. And minsan naman, sensitive sila sa bright light or yung may glare na tinatawag. Para bang may shadow na sobrang liwanag kapag nakakakita sila ng liwanag. So, nagkakaroon ng sensitivity and sumasakit ang ulo nila. Another is they are having difficulty reading signs or small text. Hala, parang ako naman na to, charing. Okay. So, sa eye problems, no, you are very familiar with this. Baka meron kayong mga lolo at lola na may katarata, ganyan, na kung saan yung lens ng eyes natin, they become cloudy at dahil doon nagkakaroon ng blurry vision. Parang may fog, parang may clouds, ganon. We also have the glaucoma. So, yung glaucoma is nagkaroon siya ng sira doon sa optic nerve because of high eye pressure. Dahil diyan, nagkakaroon ng pagkawala ng paningin kapag hindi siya nagamot. Pwede siyang ma-manage through surgery or medicine. Sa physical activities naman, nagkakaroon ng decline as people age. Like for example, yung muscle strength, mas bumababa, mas nababawasan. Yung endurance nila, they become lower. Yung balance becomes weaker, nahihilo na sila. And yung reaction time, mas bumababa or mas bumabagal. And also, yung body fat, mas tumataas. In functional fitness training naman, yung mga exercises, pwede yan makatulong sa mga nasa stage ng late adulthood para magawa yung daily activities better. For example, kapag laging nag exercise hindi niya iindahin na magbuhat ng mabigat. Kasi sanay yung katawan niya magbuhat ng mabigat because of exercise. We also have what we call the warning signs of stroke. So, warning signs of stroke, remember yung word na fast, mabilis, F-A-S-T. First, we have face drooping. Kapag sinabi nating face drooping, yung muka bumabagsak. Yung A naman is arm weakness. Hindi niya masyadong may galaw yung kamay niya or nangihina. S is speech difficulty. Kung nakakita kayo ng taong stroke, nahihirapan yung dila nila na bumigkas kasi possible na yung kalahati is paralyzed. And letter T, time to seek help immediately. So kapag ganito may stroke, kailangan agad na binibigyan ng treatment. Kasi pag hindi naagapan, it may lead to death. Okay, so lifestyle influences on health and longevity, we have the nutrition. So kung anong kinakain natin, it affects our health and also our lifespan. And poor diet, it may lead to heart disease, it may lead to diabetes and other illnesses. Periodontal disease is also a factor in life influences on our health and longevity wherein nagkakaroon tayo ng infection sa ating gums caused by bacteria. And kapag kaganon, nagkakaroon tayo ng bleeding gums, nawawalan ng ngipin, and so on. Okay, so next we have, tuloy ko lang, no? Hindi ko alam kung na-discuss ko yung oral health. Pero, wait lang, patalastas.
Ayan, sorry sa patalastas. Let's continue. If ever man na hindi ko na-discuss yung health and lifestyle, please let me know. Okay? Kasi hindi naputol nung dinidiscuss ko siya nung nakaraan. So, tinuloy ko lang itong recorded discussion today. Okay, patalastas ulit. Wait lang. Okay, so let us proceed with mental health or the mental behaviors and behavioral problems in late adulthood. Unang-una dyan, we have yung depression. Alam ko, narinig nyo na to, palagi kong sinasabi, dinidiscuss sa inyo. But again, depression is a serious condition that affects kung papaano, ah, kung papaano nakakaramdam ang tao, paano siya nag-iisip, and paano siya nagbe-behave. Example, ang isang tao, pwede niyang maramdaman na malungkot siya, pagod siya, or nawawala na siya ng gana sa mga bagay-bagay na madalas niyang ginagawa. So when we say depression, it is a long-lasting sadness na pwede makaapekto sa daily life ng isang tao. Dementia. So dementia, this is a general term for memory and thinking problems na it is severe enough para makaapekto sa everyday life. Example, nakakalimutan na niya yung mga importanteng bagay like paano, kailan ang birthday niya, paano buksan yung phone niya, kailan sino ang mga anak niya, mga ganon. Another is getting confused. Parang example ng getting confused is hindi na niya alam kung paano umuwi. Sa isip niya, kunyari may left and right na kalsada, sa isip niya, dito ako dumadaan sa left. Pero ang tamang daan pala is nasa right. Parang ganon. So, ano siya, hindi niya maintindihan, hindi niya na maalala yung iba. Or, nagkakaroon siya ng problema na gawin yung mga simple na bagay. Okay, saglit lang Ayan. Isipin niyo na ang dementia, this is a serious decline sa thinking and memory ng isang taong nasa late adulthood stage. How about Alzheimer's disease? So, Alzheimer's disease, this is the most common type of dementia. And pag sinabi nating Alzheimer's disease, hindi siya dementia, isa siyang type. Okay? Huwag niyong ipagko-compare or huwag niyong iisipin na ang Alzheimer at dementia ay iisa. Okay? Alzheimer's is under dementia and it is a type of dementia. We have other types of dementia like vascular dementia, Lewy body dementia, frontotemporal dementia, and mixed dementia. Pero ang pinaka main topic natin is yung Alzheimer's dahil commonly happens or it happens to people na nasa late adulthood stage. So the common symptoms of people under Alzheimer's disease are memory loss, nahirapan silang magsalita or aphasia. Another is agnosia. Ibig sabihin ng agnosia is hindi niya nare-recognize yung mga familiar na bagay. For example, cellphone. Hindi niya alam na cellphone yon. Sabihin niya, pagka may Alzheimer's disease ang isang tao, ano yan? Calculator ba yan? Parang mga ganon. And meron din yung, anong tawag nito? Meron din yung apraxia. Hindi niya alam pa paano gamitin ang isang bagay. For example, magbubukas lang ng pinto, di na niya alam. And also, anomia. Hindi na niya matandaan yung mga pangalan, kahit asawa niya. Kung napanood niyo yung pelikulang The Notebook ni Rachel McAdams and Ryan Gosling,
Yon, yung si ate girl doon, nung tumanda siya, meron siyang Alzheimer's disease. Do'n yung maiintindihan yung sinasabi ko. Okay? So, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng Alzheimer's disease ang isang tao dahil merong build up ng beta amyloid. And kapag may dementia ay may Alzheimer's disease ang isang tao, yung brain nila kasi nawawalan ng ability para makaalala, makapagsalita at makaintindi. Okay? Kapag merong beta amyloid build up, ito yung harmful protein sa brain. So, dinadamage niya or sinisira niya yung brain dahil doon sa ah, protein build up. Okay? Bigyan ko lang kayo ng quick ah, lecture about other types of dementia. When we say vascular dementia, ang dahilan niyan is merong poor blood flow or merong stroke na or may pumutok na ugat doon sa brain nila. And dahil diyan nagkakaroon ng kakulangan ng blood supply sa brain and it will cause brain damage. Another is yung Lewy body dementia. Lewy spells Lewy. Ang nangyayari diyan, yung mga ang tawag nito, nasaan na? Yung mga movement ng isang taong may Alzheimer's ay may dementia is nagkakaroon ng problema. Nalilito sila and also nag-hallucinate. So it affects both thinking and movement. Kapag frontotemporal dementia, it affects the personality, yung behavior and language. Binabago niya kung paano mag-act ang isang tao at paano magsalita. Kasi nga 'di ba, ang frontal brain natin or ang front lobe natin nandiyan yung speech, yung language. Yan. Next is Huntington's disease. So this is a genetic disorder. So nasa genes and it affects yung movement and also thinking. Namamana siya na pwede makaapekto sa katawan at pag-iisip ng isang taong nasa late adulthood stage. And also we have Parkinson's disease. If you already watched the movie Love and Other Drugs, si Anne Hathaway and basta yung isa yung lalaki, panoorin niyo yun. Meron siyang Parkinson's disease. Hindi niya mapigilan yung panginginig ng kamay niya, ng katawan niya. And mabagal silang gumalaw. But these are more common in men kaysa sa babae. Okay, wait lang. Okay, so next we have yung cognitive development. Paano nga ba yung thinking and memory ng mga taong nasa late adulthood stage? And to measure yung intelligence ng taong nasa late adulthood, we use Wechsler Adult Intelligence Scale or tinatawag na WAIS, WAIS in short. So, itong test na to, sinusukat niya yung adult intelligence. Nagbibigay siya ng score doon sa verbal skills like language and understanding and also performance skills like problem solving and also yung mga tasks. So this is a test to measure kung paano nag-iisip at paano mag-solve ng mga problema ang mga adults. Meron ding iba-ibang klase ng ways. Meron din yung pangbata and meron din yung pangmatanda. So this is a standardized test. And mas madi-discuss pa sa inyo to dun sa psychological assessment pero pinahapyawan ko lang kayo ng konti. Meron tayong different types of memory. Una, we have yung sensory memory. Actually, alam ko na-discuss na to nung ITP. So, if you can't remember, sasabihin ko na lang, discuss ko na lang ulit. So, pag sensory memory, mabilis, super quick or very quick yung memory galing sa senses. For example, kung ano yung nakita mo or narinig mo a few seconds, yun yung sensory memory mo. Example, yun, umubo yung baby ko. Bigla kang lilingon kasi bakit siya umuubo? That is an example of sensory memory.
Pag working memory naman, ito yung short-term memory na ginagamit para makapag-isip at makapag-solve ng mga problema. So, parang ito yung workspace ng utak mo. Episodic memory naman, this is a memory ng mga personal experiences or events. And madalas yan nagdi-decline as we age. Example, ah hindi mo na maalala kung ano talaga yung nangyari nung nasa grade 1 ka. Kasi nagsusuppress siya. Na nawawala siya paunti-unti as we age. When we say semantic memory naman, ito yung kaalaman mo sa mga facts and also meanings. And madalas to, mas matagal mo siyang natatandaan. For example, ano ang ibig sabihin ng close? Ano ang ibig sabihin ng open? Yung mga yan. Hindi mo siya basta-basta makakalimutan unless nagkaroon ka ng dementia or nagkaroon ka ng memory disorder or illness. Another, we have the procedural memory. These are skills and habits. And hindi siya masyadong affected by aging kasi ito yung mga bagay na automatic mo lang ginagawa. For example, kapag kinagat ka ng langgam, kakamutin mo. So that is a procedural memory. Or pag sumakay ka ng bike, alam mo kung paano siya i-drive. Alam mo din kung paano i-operate yung electric fan. Kumbaga automatic, alam agad ng brain mo na, ganito pala, pag may nakita kong electric fan, switch ko na siya agad kasi mainit. Parang mga ganon. Next, ayan. Wait lang, double check ko lang. Ito na pala kanina, episodic, semantic, yan. Okay, dito na tayo sa attention types. Tama ba? Hindi. Okay. Ang language ng isang late adulthood stage, nagbabago siya. Yung ibang older adults, meron silang problema kung paano sasabihin yung tamang salita. And dahil doon, nagkakaroon ng memory retrieval problem. Hindi dahil wala na silang alam. Nahirapan lang silang i-recall kasi nga tumatanda na sila. Sa wisdom naman, meron silang deep understanding ng buhay and also meron silang good judgment. Dahil to sa personal experiences nila, kaya naia-apply nila sa totoong buhay and na-share sa mas batang generation. So they use yung knowledge and experience nila to make good decisions. For example, merong situation sa buhay nila na ibebenta ko ba tong bahay namin? Ngayon, mapapaisip siya. Tapos i-relate niya yun sa past experience niya na nung binenta namin yung bahay namin noon, nung kasama ko ang parents ko, nahirapan kaming mag-upa, parang ganyan. So ngayon, hindi niya na ibebenta, which is a good decision kasi mahirap bumili ng lupa at bahay ngayon. Another is cognitive mechanics. Dali lang. Cognitive mechanics. Mamaya na yung cognitive mechanics pala. Yan, dito na muna tayo sa types of attention. Una, yung selective attention. Nagfo-focus lang tayo sa isang bagay at hindi natin pinapansin yung iba. Ini-ignore natin. Example, nagre-review. May example ko dito na may selective attention na super lakas talaga. Si Sir Renzi. Kasi kahit tawagin nyo siya ng tawagin, basta nakafocus yan sa isang bagay, di ka niya papansinin unless kalabitin mo siya. Okay, divided attention naman, you are doing multiple tasks at once. Kumbaga, multitasking. For example, nakikita nyo akong, pag pumunta kayo sa faculty, nakikita nyo akong nag-check o mamaya, habang kinakausap nyo ako, nag-check pa rin ako. Multitasking. Also, sustained attention. Si Sir Renzi na naman to, kaya niyang mag-focus for a long time. Executive attention naman, you are managing tasks like planning, problem solving, and also correcting mistakes. So, ito yung manager ng brain mo. We also have other types of
memory. Una yung source memory. We remember kung saan nanggagaling yung information. Example, saan ko na nga ba nalaman na tumaas yung gasolina? Tsaka bakit nga ba tumaas? Ano ang dahilan? O, mga ganon. Source memory siya. Pag prospective memory naman, tinatandaan natin kung ano yung gagawin natin in the future. Parang gagawa ka ng to-do list. O, for example, pag ako papasok na ako, sa isip ko, mamayang alas 9, may klase ako sa Y082. Magbibigay ako ng study mats, tapos magkiquiz sila, mga ganyan. Prospective memory yon. Okay? Okay, nasaan na tayo? Ang gulo kasi ni Bibi. Wisdom in aging. Okay, parang nasabi ko na to kanina. Nasabi ko na to kanina, yung wisdom in aging. Next, we have yung cognitive mechanics versus, asan na yun? Pragmatics or cognitive pragmatics. Pag sinabi nating cognitive mechanics, ito yung mga basic na brain abilities natin. And pwede siyang mag-decline as we age. Kumbaga, ito yung hardware ng utak natin. Gaano siya kabilis mag-isip, gaano katagal yung memory niya. Pag cognitive pragmatics naman, natututunan natin yung knowledge, yung skills and culture. Yung iba, nai-improve nila. Yung iba naman, parang it stays strong. Nandoon pa din. So, ito naman yung software. Okay, wait lang. Okay. So, that ends our discussion for chapter, anong chapter na to? Nakalimutan ko na. Chapter, ba't 17? Basta yun. Chapter about late adulthood, physical and cognitive development in late adulthood. Okay, in the next ko yung psychosocial naman. Thank you very much for listening. Bye-bye.